Kaya yung mga ibang mga kababayan natin diyan, lalo pamilya natin 'no. Ito Pera de los Bienes wala akong pinapatamaan, pero alam niyo totoo 'tong sasabihin ko, kayong mga OFW, tayong mga OFW, na yung mga mahal natin sa buhay saka lang nila tayo kilala kapag sabihan ng pera, "Uy, kailangan ko ng ganito, may sakit ako." Eh, hindi ka man lang nila makumusta kung ano pakiramdam mo, hindi ka man lang nila makumusta kung may sakit ka ba, okey ka ba, basta ang importante sa kanila, "Padalhan mo ako ng ganito." Sakit nun, ranas ko 'yan, ranas ko 'yan. Kaya alam ko yung pakiramdam ng isang OFW, but can we do anything? Can we do something? No. Tayong mga OFW wala nga tayong karapatang magreklamo, eh, 'di ba? Wala tayong karapatang magreklamo basta 'pag merong padala. Imagine mo, mga mahal natin sa buhay naka-iPhone, tayo cellphone natin, 'di mo alam. Basta meron palang pang-communication. Ninanais natin na may pang-communication, wala namang kumukonekta kasi 'pag napadala mo na ng pera, kikita mo na sila nasa Starbucks, happy-happy. Ikaw, pagkain mo, tinapay, baguette, pinakamura. Real talk yan. Totoo, real talk 'to mga OFW. Kung hindi mo nararanasan yung sinasabi ko, ha, rich kid ka. Ang swerte mo. Umiiwas na ako sa bardagulan, sa TikTok naman, naku, pumunta ka dun mamasali. Karamihan diyan na mga ano, mga inutil. Kaya nga ako nagla-live diyan, eh. Ha? Sabi dito, segue muna kinuha na pala ni Lord, at least nairaos niya yung na last na pagpapakita niya kahapon, no, at least. Sana isang Pilipino maging Santo Papa para murahin ulit ni Digong. 'Di ba? Real talk 'yan, 'di ba? Kayong mga OFW, 'di ba? Nakakalungkot minsan na they they do not value our sacrifice. Kaya kayong may mga kamag-anak sa Pilipinas, kumustahin niyo naman. Kumusta ka, okey ka lang ba? Hindi yung 'pag nag-message ka, pengeng pera, kailangan ko ng ganito. May pangangailangan din po kami mga OFW. Yun po yung attention ninyo, pangangamusta ninyo, kapalit ng sakripisyo namin na kudkod ng kubeta. Okey? Kamustahin niyo rin, para parehas. Tapos kung walang ganang magpadala yung yung mahal nila sa buhay na OFW, sinisiraan, ang damot-damot mo. Hindi mo ginagawa yung parte mo, 'di ba? Putik na 'yan. 'Di, may nabasa lang talaga ako. Kaya gano'n. Kaya please, sa mga nasa Pilipinas, 'wag yung you have to do your part also. Yung ang masaklap pa nga, wala ang update sa pamilya mo kung natanggap, o hindi man lang mag-thank you. Totoo lang, patay na po ang Santo Papa, upo 'yan, upo sa real talk 'yan, Sir BT. Sa akin noon ay wala pang sipi pero nagpapadala para sa nanay, ngunit iba ang nakikinabang, bread and butter na bunso ako sa 4 na magkakapatid. Yung ex ko nga nasa panganay ko saka lang mag-send ng pictures ng anak ko 'pag malapit ng sahuran. Kaninong picture pinapadala, yung sa anak mo o siya? Real talk. Ha? Kamustahin niyo rin. Kasi may nabasa ako kasing write up, putik, kawawa yung OFW. Nagbibigay sa regular, meron pang extra, alam mo na yung mga nasa Pilipinas, "Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito." Ano palabigasan 'te, mga OFW. Hindi niyo alam yung sakripisyo ng mga OFW. May sakit o wala, trabaho. Holiday o wala, trabaho para lang maibigay sa inyo tapos kayo pa may ganang magtampo. Nung hindi nabigyan, nung hinihingi niyang dagdag, madamot, siniraan. Anong klaseng konsensya kayo? 'Di ba? Danas ko 'yan sa side ko, kabsat bagtit, pero mga anak ko mabait.
Nagagalit mga anak ko sa tuwing kaya daw ayaw ko umuwi kasi sa kamag-anak ko, yun lang. 'Di ba, Mama Masali? 'Di ba? Paano ba lang yun? "Musta ka? Okey ka lang ba diyan? Pahinga ka, kumain kang mabuti." Yun lang. Total pagkatapos ng pinadala mo na pinagpaguran mo, ayun nagpasikat, nanlibre pa. Samantalang ikaw, hirap na hirap kang buuin yung amount na yun para ipadala sa kanila, para mabuhay lang sila. Ikaw, hindi man nila makamusta. Sabi nito, kung hindi ako nagpakatanga sa kabibigay, mayaman ka naman, Mama Sally. You have a good heart, 'di ba? Sa tingin mo kung hindi ka mayaman, buhay ka pa kaya ngayon? Na Mama Sally sa cancer survivor, breast cancer siya, 'di ba? Oh, breast cancer survivor. Sa tingin mo kung hindi ka mabuting tao, bubuhayin ka pa kaya ng Panginoon? Natatakot magbukas ng sulat nun, puro sad stories, 'yan. Ayan kasi yung mga kababayan, mga kapamilya natin, lahat ng hirap ng ramdam. Siyempre tayo mauuwian tayo, sige bigay. Pero hindi nila iniisip na yung binibigay natin, dapat tinitipid na natin 'yan para sarili natin, para sa pagdating ng 'pag matanda na tayo, wala binibigay pa natin. Kaya karamihan sa mga OFW namamatay na walang ipon because of prioritizing their loved ones. Tapos sasabihin ng mga 'yan, namatay na walang ipon." O bakit 'di niyo tanungin sa sarili niyo, kanino ba napunta yung pagod? It's the motherfucking Eagle Double G. Melay, magandang hapon po. Totoo yan, balikan walang pasalamat pagtanggap. Oh, pag malapit na ang bigayan, yan yan, paramdam na yan. 'Pag napadala mo na, wala man lang thank you. Tapos ilang araw lang manghihingi na naman. Okey, ganyan na may nabasa lang ako. Minsan minsan isa sa hindi magandang ugali mga Pinoy ayan, asa sa kamag-anak lalo't OFW. Meron kang naipangako, hindi mo natupad, ikaw na pinakamakasalanan. Mm. Tingin na nila sa'yo demonyo. Real 'to, sabihin ko sa inyo. Sadly, sana yung mabago para at least yung mga kababayan yung mga mahal niyo sa buhay na nagsasakripisyo sa inyo, mapagaan naman ng konti yung damdamin. Ang bigat ng puso namin mga OFW. Why? Malayo kami sa inyo, eh. Pasko, birthday, wala. Mag-isa kami. Lungkot habang kayo'y nagsasaya sa tuwing may mga okasyon, kami naghihirap. Kami inggit na inggit, tapos babaliwalain niyo lang kami. Wow! Akala yata namumulot ng pera mga tao, yes. Akala kasi nila kapag dolyares, mga iba, hindi gano'n kadali kumita rito, okey? Tapos sasabihin, 'pag wala kang maibigay, "Bakit wala kang pera?" Bakit di mo tanungin, hingi ka ng hingi, ha? Mga tanga lang 'yun, bubuto diyan, walang ospital sa tanga, meron na po. Malapit nang i-declare, nag-a-apply na nga silang ano, gawing i-consider na PWD ang mga DDS. Saint Benediction, sila bago mag-birthday paparamdam na, pero 'pag birthday natin wala man lang mag-send ng card, tama. Totoo 'yan, ma'am. Ito pang pinakamasakit sa lahat, kasi may nababasa ako, yung mga anak natin, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan sa mga anak, I don't know to my kids, hindi ko alam sa mga anak. Karamihan sa mga anak, ikinahihiya yung mga magulang nilang OFW. May mga ilan akong alam na they cannot even mention that their parents are OFWs. Why? Lalong-lalo na yung mga kaibigan nila, mga mayayaman. Yung mga kaibigan nila ay may mga kaya sa buhay, may mga pangalan.
May mga nakikita akong kwento, may mga nababasa akong kwento. Ang pakilala nila sa magulang nila ay kamag-anak. Sadly, but yes, nangyayari, 'di ba? Yun nakakalungkot. After all of your sacrifices, being a parent, yung ginagawa mo lahat yung makakabuti sa kanila, tapos sasabihin, hindi ka man lang nila maipagmalaki sa kaibigan nila, hindi ka man lang binabanggit. So, okey na ako mayaman sa health ang totoong friends. Yes, Mama Sally. Eh, blessed ka na, 'no, 'di ba? Ay, hindi ko alam kung anong klaseng konsensya meron ng mga tao. But for sure, kung mga anak ang gumagawa niyan, hi sa TikTok, magsisisi kayo bandang pero huli na. Ako, hindi ko kailanman ikinahiya yung tatay ko. I am very proud to my father. Kasi malayo maging ganito ako, eh. Kung hindi dahil sa kanya, mistake lang. Hindi na niya ako nakitang magbago ng ganito. Kasi kung na-witness nung tatay ko na ganito ako, oh my goodness. Siguro napaka-proud nun sa'kin ngayon, totoo. Pero yun ang kaisa-isang tao na hindi bumitaw. Sabi nga nun, "Nandiyan naman yung loko-loko mong anak." Sasabihin ng mga yan, magbabago din yan. Yun yung greatest believer ko. Number one fan ko yun. Ano, Green Pillow siya, tatang Sydney. Number one fan ko yun, tatay ko. Kahit na umuwi akong buntal ang mukha, black eye ang mata, may tahi ang ulo, bali ang paa, he accepted me pa rin. Ilang beses akong nadisgrasya, inooperahan ako, minsan isang beses akong nakulong, nilabas ako. Ano sabi niya, "Magbago ka, kaya mo 'yan, magaling kang tao, matalino ka." Kaya lang pagkabataan mo masyadong warm-blooded ka, eh, adventurous ako nun. Pero nung namatay na siya, bumalik na naman ako sa pagkaloko-loko. Pero ngayon kung nakita ko ng tatay ko ngayon, oh shit, sabi ko sa'yo, siya yung pinakamasaya. Eh, no, he's happy. Lalo na 'pag nung nakita niya yung anak niya yung apo niya si King, kamukhang-kamukha niya yun. Ay, kaya yun. Sana naman yung mga may pamilyang OFW, kamustahin yung simpleng kamusta ka, napakalaking bagay na nun sa kanila. Daig pa yun ng pag-inom ng 10 energy drink. Yung energy drink 'pag ininom mo minsan ihi mo wala na. Pero kapag na-feel nung OFW yung kamag-anak mo na mahal sa buhay mo na importante siya sa'yo, Diyos ko sabi ko kahit na isang buwan walang pagod yan, kakatrabaho, yun lang. Wag niyong tignan yung OFW bilang bangko, hindi kami bangko, okey? Kaya eto, kahit na ano naman, kahit na ano, 12, 13, 14, 15 na kandidato ni Sara, mas marami pa rin naniniwala ako mas marami pa rin namulat na sa katotohanan na si Sara Duterte hindi mabuting pulitiko. That's my point of view, yan yung ano ko, analysis ko, and karapatan ko yun, okey? Kaya yun,
Wala, lowbat na ako, 5% na lang, oh. Kaya maraming salamat sa mga nasa TikTok, salamat sa mga gifts. 5% na lang po ako talaga, oh. Babush, maraming salamat. Wala na, 5% na lang, pinatay ko na sa TikTok. New achievement unlock. Ano 'to mga 'to? Go live for 10 hours. Most watch, most gifts. Sino 'to? Meron pala mga ganito. Mama Solitaire, okey. Thank you. Ini-screenshot ko yung mga yan, eh. Kaya yun, I love you mga anak ko sa akin, nababasa ko paggising ko. Sana all, ganyan. Sana all. Kaya lang mga bata kasi marami ng mga panahon 'di ka na ina-I love you. Yun pa 'no, 'di ka na ina-I love you pero 'pag kailangan ko pera, kay bilis. Yung palautos na rin. Karamihan mga nababasa kong ganyan. When merong ganyan anak, kabsat, salamat na lang, mabait mga anak ko, kinahiya nila magulang nila, sa akin sayang hindi nakita ng tatay ko yung bunso niyang nagsikap. Ikaw pala bunso. For now nakakaiyak. Totoo totoo naman yun, alam ko kayo mga OFW ganyan din ang hinaing ninyo, wala lang kayong mapagsabihan. Wala lang kayong kakayahan para isabihin, kaya ako na nagsasabi niyan para sa inyo. Kasi pare-pareho din naman yan, 'di ba? Hindi ko naman siguro karanasan yan, pero karanasan ng iba. Hindi niyo siguro karanasan, pero karanasan ng iba. So, tayo magsasalita para sa kanila, gano'n lang. Ayan, kita-kita tayo mamaya, 9:00. Puwede na 9:00 mamaya 'no, 9:00 ng gabi. Kung wala pang schedule si Spokesjet, 9:00 tayo. Naiiyak naman tuloy ako kabsat Bagtit. Ibig sabihin totoo. Pero kapit lang. Mga OFW, love yourself first. Yung tira lang ipamigay niyo, hindi, eh. Hindi mamasali sa ating mga OFW yung tira-tira para sa atin, eh. Kumbaga sa lechon yung buto atin, yung kanilang masasarap na laman sa kanila. Gano'n talaga, eh. But they did not appreciate it. No, pero that's life. Ma-appreciate man nila o hindi, talagang tatrabaho ka, eh. Because you are destined to do that. Ang magsakripisyo para sa kanila. Pinakahuli yung appreciation. Appreciation na dapat yun na nauuna, 'di ba? Wala, hingi, 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 hingi. Well, ako minsan ganyan din, pero pinapaano mo na lang, pinapalipas mo na lang. Siguro hindi sila nakakaintindi, siguro balewala yung feelings mo sa kanila. Sana hindi pa naman huli ang lahat. Tapos 'pag may nangyari dun sa OFW, "Sana ganito na lang, sana" regrets. You are living with regrets. Ayun, Nikki Mariano, good afternoon. Basta ako masaya ako sa anak ko, sila ang pagpapasaya sa akin. Ah, good job. Ayun, kita-kita tayo mamaya. Mag-ano tayo, babawi tayo, naubusan ako, eh, ng battery. Maraming salamat sa mga nasa TikTok, thank you. Sa mga nandito, maraming salamat din. Sakit na ng Pinoy yan, dito everytime may pa-thank you at kahit ano bigay, 'di nila makailimutan, gets mo? 'Pag yung mga may topic kayo diyan, batuhan niyo ako. Sa mga nandito, Team Replay, of course, sa mga what else? Sa mga members ng channel na 'to, sa mga kaagapay ni BT, again, dun sa mga supposed to be tatanggap pero 4 na buwan na akong nagbibigay ng every 25th, ha. So, more or less yung mga kasi wala ng pasukan, I am waiting doon sa pagre-renew natin, mga scholars natin, mga PWDs hindi matatamaan 'yan. Yung mga scholars natin, yung mga mag-aaral natin na nakakatanggap dito ng
buwan ng allowance, no? I need your report cards, I need your grades bago natin umpisa. Kung hindi ako magse-send ng anumang scholarship allowance kung hindi ko nakikita yung report cards ninyo. Take note for that. Gano'n ako ka-strict pagdating sa grades. So, yun. Kasi nakakahiya naman sa mga tumutulong sa atin, 'no, yung mga nagtitiwala sa atin na may scholarship tayo pero bagsak. May scholarship nagbibigay tayo tapos pababa ng pababa yung grades, hindi po, no way. Kung hindi na kaya, hindi kaya. Ibigay natin sa iba. There are ang daming aplikante, ang daming mga estudyante na, "Bagtit, ako na lang po kasi wala pong kakayahan yung parents ko na pag-aralin ako, hindi po sapat yung ginagastos namin sa pag-aaral ko kasi imbes na pang project ko pinangpakain na lang namin." Kasi ang daming mga applicants, 'no? Tapos babalewalain niyo yung pag-aaral, so ibigay natin sa iba. Okey lang yun, okey? Usapan natin yun. Pero kung maayos ka at yung scholarship na yan ay nakakapagpabuti sa iyong kalagayan at pagkatao at nag-i-improve ka, hindi ako manghihinayang na bigyan ka, sa totoo lang. Hmm, okey? Yung mga PWD, yung mga cancer patients natin, hindi kayo matatamaan. Basta pinangako ko na monthly, monthly. Makikita man o wala, bibigyan ko kayo. Kasi pangako yun. Kasi sa'kin napakaimportante yung yung madagdagan yung oras nung buhay, mapagaling kayo. That is priceless. Priceless yan para sa'kin. And you deserve to live. Lahat ng tao deserve to live. Kaya nagtataka ako sa mga taong kaya dali sa kanila yung pumatay, ba? Kaya maraming salamat. Kita po tayo 9:00 ng gabi mamaya. Kay JR Baligo na yun, hindi na dito, sa kabilang channel natin yon sa YouTube. Pero sa Facebook dito pa rin. Sa TikTok dun pa rin. Bye! Paki-share na lang. Malaking tulong po yan sa atin. Share, like, subscribe. Maraming salamat. Babush! Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers, bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama, laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama, suporta sa tunay na samahan. Ano bang bago? Di ba wala? Handa na lumaban sila para sa tama. Ano bang tama? Ano bang mali? Kung sama-sama madaling magapi. Andito na ang tunay na samahan. Sila magpapatunay na may karapatan. Handang bumoses sa sambayanan. Para sa Pilipinas ang samahan. Tama na ang lokohan, wag na tayo magpaloko. Wag na magpanggap na tayo'y mga bobo. Walang kabuluhan, ating wawakasan. Lahat ng mali may katapusan. Magandang samahan, ito ang aming samahan. Ipaglaban ang tama, kami ang bagong Pilipinas Vloggers. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers, bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama, laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama, suporta sa tunay na samahan. Paglalaban ang bayan, bayan sinilangan. Huwag magpapasakop sa mga dayuhan. Sila ang samahan na magtutulungan. Basta nasa tama, walang urungan. Atin to, walang pwedeng umangkin. Paglalaban ng West Philippine Sea, walang pwedeng pumayag. Di tayo papaapi, tayong lahat ang magkakakampi. Sila ang laging lilikod para sa inyo. Magiging tunay at totoo, mga mali itatapos.